11 sundalo ang patay habang 7 ang nasugatan matapos pumalya sa pag-asinta ang isang eroplano ng militar sa kasagsagan ng airstrike sa Marawi City. Agad na nagkasa ng investigasyon ng AFP para matukoy ang tunay na nangyari. Makibalita tayo kay Bernadette Reyes. Huwebes noong nakaraang linggo na magsimula mga airstrike ng mga otoridad laban sa Maute Group sa Marawi City. Lahat ng pinag-iinala ang kuta ng teroristang grupo, pinupunti rin ng militar. Hanggang kahapon patuloy na binomba ang mga terorista. Kasama na rin sa mga nagkakasa ng airstrike ang ilang fighter plane ng Air Force. Pero ang isinagawang operasyon kahapon, nauwi sa trahedya ng pumalya raw sa pag-asinta ang isang eroplano. There were 2 planes flying and the first plane dropped their ordnance accurately. Pero yung pangalawa, sumablay, tumama dun sa tropa natin. Ayon kay AFP spokesperson Brigadier General Restituto Padilla, 11 sundalo ang namatay sa trahedya at 7 ang nasugatan. Wala naman nadamay na sibilyan. We are deeply saddened by what transpired. We mourn the loss of 11 of our brave harbingers of peace and the wounding of 7 others. Kasunod ng pumalyang operasyon, magkakaroon ng Board of Inquiry para imbestigahan ang nangyari. Kaya nga po nag-create ng Board of Inquiry para masusing tingnan yung mga potential o posibleng nangyari nung pagkakataong yon. Kaya nga sabi ko, 2 bagay ang titingnan nila. May failure ba dun sa equipment tulad na nabanggit ko kanina. May pagkakamali ba ang sino man sa mga taong naging involved. Ayon kay Defense Secretary Delfin Lorenzana, naabisuhan ng Pangulo ukol sa trahedya. Alam na rin niya ito, sinabi rin sa kanya kahapon. Dahil sa nangyari, pansamantala ng lilimitahan ng militar ang mga airstrike sa lungsod. Siguro we have to limit the airstrikes to the aircrafts that can deliver accurately their ordnance. Bago ang insidente ng friendly fire kahapon, ilang Muslim group sa Davao City ang nanawagan na itigil ng militar ang kanilang mga airstrike. Marami raw kasi ang nadadamay na sibilyan sa mga pambobomba. Sa pagpapatuloy naman ng ground operation ng militar sa Marawi, 2 tulay na dati raw stronghold ng Maute Group ang nabawi na ng militar. Pero bago yan, naging mainit muna ang bakbakan at ilang fire support vehicles ng militar ang nagkasira-sira. Pinasabugan kasi ito ng landmine at pinagbabaril ng snipers ng mga terorista. Ayon sa AFP, 8 miyembro ng Maute Group ang sumuko sa operasyon. Pero marami pang problema ang mga otoridad, tulad ng mga umunoy bihag ng Maute na ginagamit daw ng mga human shield. Pahirapan din ang pag-rescue sa mga naiipit sa bakbakan. Ang mga rescuer kasi, hinaharas daw ng mga sniper ng Maute. Bagamat nauna nang sinabi ng AFP na tatagal na lang hanggang bukas ang bakbakan, tila mahirap pa raw itong isakatuparan. Yung isang strong point na hinahawakan ng Maute is very hard to crack. They are putting more battalions there today and the target is still there tomorrow afternoon. Let's see. Very fluid naman itong sitwasyon na to. We can adjust siguro maybe towards this weekend or Sunday. Pero gagawin daw ng militar ang lahat na makakaya para mapulbos ang Maute. We will incessantly push our way forward to retake the remaining part of Marawi and liberate the people. Bernadette Reyes, GMA News.